Kung may Suzuki Borgman o Suzuki Avenis ka, malamang na-experience mo rin itong common issue na to. Madalas nawawala ng minor o di kaya naman namamatayan ng makina at hard starting pa sa umaga. Sige, tulungan kita kung paano ayusin ang scooter mo. So pakita ko lang na hard starting din ng Avenis ko pag umaga Ayan. So alam ko na ang problema nito talaga ay ang ISC, kaya bumili tayo ng manual ISC. So may explain ko kung bakit manual ang binili natin. So sa Shopee ko lang ito nabili at ilalagay ko sa video ang product para sure na quality din ang mabili niyo. So kung makikita nyo, nakasulat ay Bergman, pero technically pang NMAX talaga ito. So sinulatan lang ito ni seller ng Bergman. Pero wala namang problema kahit pa pang NMAX yung binili natin kasi fit yan sa Suzuki Avenis or sa Bergman. Etong issue na ito ay hindi na bago para sa mga owners ng Suzuki scooters at talaga namang nakakainis kapag tumatakbo ka na tapos bigla-bigla kang mapapahinto kasi namatayan ka ng makina. Hassle, di ba? Isa sa pinakapunot dulo ng issue na ito ay itong IEC o tinatawag natin na Idle Speed Control. Ang stock na IEC natin ay automatic yan na naka-adjust according sa kanyang default mechanism. Pero minabuti ko itong pinalitan ng manual na IEC kasi sa tingin ko sira na ito. At magdadalawang taon ko na din kasi itong ginagamit, so nagpalit na tayo. Mga sir, simple lang naman ang trabaho ng IEC. Ito ay nagre-regulate lamang ng tamang minor sa makina. Meaning kung sobra or kulang dito tayo nag-a-adjust, hindi sa throttle body ha. So pumunta tayo sa trusted natin na mechanic at pina-install natin itong bagong manual IEC. Actually, pwede naman tayo lang mag-install kaso gusto ko din ipa-reading kasi ito sa scanner para makatiyak ako kung meron pa bang itong ibang problema. At dito, binaklas na nga ang mga fairings at sinimula na ni-install. Since naka-manual IEC tayo, so pinalitan ko ng bago ito at sa NMAX ang IEC ang ginamit natin. So again, wala namang kaso kahit sa NMAX ang ginamit natin kasi pareho lang naman ang trabaho ng IEC ng bawat scooter. Just make sure na fit ito sa scooters mo, no? Ang pinaka-cause talaga kaya nasisira agad ang IEC ay dahil hindi mo tinatapos ang ignition animation at pinapaandar mo ito agad. Ganito kasi yan mga sir. Si ISC ay nagtatrabaho yan kasama ang ECU or Electronic Control Unit. Kapag nag-switch on ka sa ignition, ang ECU nagkakaroon yan ng self-check. Pagkatapos tumutunog yung fuel pump, mayroon kang maririnig na parang whirring sound. Pagkatapos ang throttle body at ang IEC motor nag-i-initialize yan at nagkakalibrate sa position, kaya umiikot yung IEC spring natin. At yung mga sensors naman gaya ng TPS, temperature, etc. nagsisend yan ng reading sa ECU. Kaya maririnig mo ang parang animation sound and that's the key na pwede mo nang paandarin ang motor mo. Pero kapag hindi mo ito pinatapos ay nagkakaroon ng incorrect idle position ng IEC. Kaya hindi nagkakalibrate ng tama. Bumababa yung voltmeter reading sa battery at di katagalan nagkakaroon ng mechanical stress yung ISC. Katagalan yan, pumapalya ito. So resulta yan ng namamatayan ka ng minor habang tumatakbo or hard starting ang makina. Kaya naman ang solusyon ng karamihan dyan ay nagpapalit sila ng manual ISC. Kasi pwede mo itong i-adjust manually, depende sa kanyang minor. So, yun ang kaibahan ng manual IEC at saka sa automatic IEC. So, sana na-gets nyo mga sir. Ayan, natapos ng pinalitan ng IEC. Ngunit pina-scan ko muna ito para matiyak ko kung meron pa ba itong problema. So, based sa scanner reading ay meron itong nakitang issue. Ang issue niya ay ang throttle position sensor at ang kanyang temperature. Normal ito mga sir kasi galing kakalinis ko lang ng throttle body as part ng kanyang maintenance. Siguro hindi ko nasalpak ng maayos yung sensor kaya nabasa ng ECU. So kaya ayun, pinaayos ko na lang ito para isang repair na lang lahat. At yun, tapos na. So binalik na yung fairings. And it's time para subukan na nating paandarin ito at kumustahin ang kanyang minor. Paandarin na natin mga sir. Ayun, so one click na lang ang andar niya. Hindi katulad nung kanina, talagang hard starting siya mga sir. And ang kanyang minor ay goods na para sa akin.
So kung meron kayong problema pareho nito, kagaya nito mga sir, so mas maganda na magpalit na lang kayo ng manual IEC para madali na lang i-adjust ang minor kung sakali. So sana may natutunan kayo sa video na ito, and kita-kits sa susunod na content natin mga sir. This is Joe Motology. Ride safe!